Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na maghahatid po ng mensahe sa inyo patungkol sa spiritual sa ngayon. Wala po na tayo love reading, okay? Since it's November 1, so i-manifest po natin na tayo po ay makareceive ng more protection and more abundance. Okay, sa ating buhay this month of November. No? So now is Tuesday po, no? Yesterday is Tuesday. So maraming salamat po sa lahat po na nagpa-reading, nagpa-healing. Yan, and maraming salamat po sa inyo. Now is panalangin ko po syempre para po sa mga nagpa-reading at nagpa-healing is nabigyan ko po kayo ng comfort, especially po sa reading and healing, no, sa mga nagpagamot po. So ang panalangin ko po dito is ituloy-tuloy niyo po yung panalangin po sa Diyos Ama para po sa patuloy po na kagalingan na nais po ninyo. Now is, teka na po, bababa ko na po ng konti. Ayan. Okay. So, ngayon po is November 1, so kukuha po tayo ng mensahe na manggagaling po directly kila God, sa mga ascended masters, universe, spirit guides, what else? Elementals, ancestors, yan, mga yarn. Okay? So, hingi po tayo ng mga mensahe po mula sa kanila. Okay. So, gusto ko po muna magpasalamat, no, sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga new subscribers. Ilan na ba subscribers natin? Ilan na po ba kayo, no, na okay, so maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers, sa mga nag-likes, nag-comments, and nag-share ng ating channel or ng ating mga uploads, no? Maraming salamat po. Now is ako, pasensya na po kayo sa aking mga kinembers kasi gumawa po ako ng ritual kanina. So, ay, naku, natapon ng akin lang, yes, gee. Oh my goodness. Ubos? How come? Okay, naubos ang akin langis. Saan natapon? Parang walang marka. Ayun, may marka. Okay. So, namaya po, no, is gagamit po tayo ng pendulum. Tatabi ko lang po yung pendulum. Okay, gagamit po tayo ng pendulum mamaya, no, para po sa mga few questions, no, or pagka, halimbawa, kailangan po natin siya. Okay, so ang pendulum ko po is nilagyan ko na po ng Santo Niño. No, nilagyan ko po siya ng Santo Niño para po sa kanya po manggagaling yung mensahe para po sa inyo. Once po nagpapaikot na po ako ng pendulum. Okay? So later, no, kung meron man po tayo makukuha kung sino man po mga may sumasalbahe dyan. So kukuha po muna tayo. Hopefully this month, no, sa inyo po mga collective is, actually, napaka-imposible po talaga na wala pong mananalbahe. For sure meron. No? So, still, umaasa ako na, alam niyo yun, meron man pero hindi na ganun kalakas or hindi ganun kadalas this month, no? So, yun, sana naman ay malesen, ano? Kasi, most of you, collective, are mga powerful na po, no? Okay. So, sa mga gusto pong mag-avail ng amulets, meron po tayong mga videos na in-uploads, no? Paki-search na lang po or browse nyo po yan, okay? So, now, mag-start na po tayo para alam nyo na. Kasi it's exactly 1:55 a.m. here sa Philippine Area of Responsibility. Okay, so pagod the tragedy na ang lola nyo, so kailangan na alam nyo yun, magtampisaw sa timba. Okay, para naman fresh. Okay, so pasensya na po kayo kung hindi po ako nakakapag-reply sa mga nag-i-inquire, especially po sa morning. Kasi po, ang gising ko na po dito, minsan 11 a.m. Kasi nga po, nag-upload po ako na ganito po ka-late dahil po sa mga, ngayong oras lang po ako natatapos sa mga clients, especially sa mga online tarot reading and for some is a healing. And, ano pa ba yung reminder ko? So, yun na lang po. So, sorry po. So, nakakapag-reply po ako niyan mga after lunch na po.
pagka sinuswerte, after lunch, or sometimes hapon na po. Okay, so now is nakapag-cleanse naman po ako. So let us pray na po. No? Ask na po tayo ng guidance kay God. Pero before that, syempre, mag-ano po muna tayo. Okay. Panginoong Diyos Ama, ako po ay naririto po muli sa inyong harapan. Humihingi po sa inyo ng proteksyon, basbas, suporta sa akin po mga ginagawa na pagbabasa po nito mga tarot cards and oracle cards. Naway kami po inyong samahan sa oras na ito, bigyan po ng kaligtasan at tulungan niyo po ako at bigyan niyo po ako ng mensahe para po sa aking mga collectives, followers, viewers, para po maging pattern nila, no? Or para maging inspirasyon po nila for this month of November. Naway sa pagbabasa ko po nito is maganda po ang pasok. At alam ko po may mga struggles pa rin. Naway malagpasan po agad-agad. At kumbaga mapagtagumpayan naman po kung meron man po mga pagsubok na darating sa aking mga collectives or sa aking mga followers, subscribers. Pero panalangin ko pa rin po na sila po ibigyan niyo po ng protection na napakalakas, bigyan po ng kasaganahan sa buhay at iligtas po sa anumang karamdaman o sakuna. Dais ko pong this time, ngayon pong November, ako po naway inyong pagbigyan na sila po ay magkaroon din po ng buong pagmamahalan sa buong pamilya. Hindi lang po sa buong pamilya, kundi po sa pangkalahatan na magkaroon po ng peace and harmonious relationship sa isa't isa. Yun po ang aking panalangin. Naway ako po ibigyan nyo na napakagandang mensahe for the month of November para po sa kanila. Maraming salamat po. Amen. Medyo marami-rami po itong pinirepair ko, pero hindi naman po ito lahat is gagana. Okay, so hindi naman po ito lahat, no? So, syempre, isa-isahin po muna natin. Syempre, ito po tayo mag-umpisa sa ating oracle card na Angel Whisper 11 oracle card. Alam nyo, naghahanap na po ako ng yung pwedeng magpagawa talaga ako ng ng oracle. Wala pa lang po akong pinto or pisil, no? Na pwede mag-print or magpagawa ng tarot. Okay, so now is start na po tayo, no? Okay, so kayo ko pa naman to shuffle. So, shuffle pa rin natin. Ano po ba ang mensahe nyo dito? Holy Spirit, God, Jesus Christ, help me. Naku, ako po yung nananalangin na talaga namang magkaroon po ng, alam nyo yun, ng kasaganahan, maalis na po ang mga sumpa, kung may mga problema naman po sa pagmamahalan, ako po yung nananalangin na gumaling na ang mga merong karga na love spell especially, and sa mga black magic, ako po yung nananalangin na mabaklas na rin kung ano man po ang meron karga sa mga pagkatao ninyo. Okay, so now is tingnan po natin kung ano po ang sasabihin ng ating Holy Spirit. Kuha po tayo ng first card for the month of November. Charan! Oh, blessing will soon be revealed. Diba? Ayan, so meaning magiging maganda ang pasok ng November mo, no? Pwede kong sabihin na ang blessing will soon be revealed. Gusto niyo bang tanungin ko tong aking pendulum kung kailan yan, kung anong date or araw ng November siya darating? Okay, so let's see kung anong kung anong date ng November siya darating. Okay, so kailan ba darating dito sa aking collective ang anong araw siya darating, no? Kung anong petsa ng November, marireveal
ang blessing sa kanya. Ayan, as you can see, naglo-loading po siya. Tingnan po natin, ano, kung kailan darating, kung anong petsa. Tingnan natin kung saan siya tatapat. So, we have 1. November 1 is today, no? Pero tingnan natin kung meron pa. Pagka nag-loading po to, meron pa po siyang kasunod na number. Okay, so meron pa. So, November 1, ano pa ang kasunod? Tingnan natin. So, hanggang 9 lang po yan, no? So, tingnan natin kung 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 13, ganyan, or 11. No, darating or expect mo yung blessing sa ibibigay sa ni God, no? Kasi there's a blessing will soon be revealed, no? So, possible na petsa. So, it's November 13 to be exact. No? So, it's 13. Okay? So, let's see. So, ayan. Antayin nyo siya dyan. So, as you can see, hindi na siya nag-loading kasi talaga namang wala namang 134, wala namang 131. So, nag-stop na po siya. Okay? So, expect mo tong blessing will soon be revealed on November 13. Thank you, baby pendulum. Thank you. Okay, so November 13 ha, mga collective. Expect nyo yan. Okay, so next. Let's see. Kung ano pa ang, ayun. My goodness, ito ang ayoko eh. No? So there's a witch. No, ayan. Malinaw na malinaw. Talaga na mabuti na lang hindi siya ang naging first card mo dito, collective ha. Na ang sinasabi is, my goodness, na I'm forever yours. No, na talaga namang hindi ka nito iiwan nitong best friend na witch mo, which is a Pisces energy. So, gusto nyo bang malaman kung anong pangalan nito? Bibigyan ko kayo ng name ha, na it could be, this is the name of that witch. Okay, kung sino makaka-resonate, nako, go, go, go. Bibigyan natin ito ng pangalan. Okay, so bigyan mo nga sa akin ng name. Kung sino yung witch na yan na nasa Pisces energy. Kung anong pangalan. Bigyan mo ko ng initials. Or a name. Full name. Hindi naman sa full name, kundi yung name. As in name. Bigyan mo ko ng name. Medyo matagal po to ha. Pero exciting po tong part na to. No, kasi magbibigay siya ng definite na name dito. As in, specific name. I mean. Okay, so we have the letter G. So, sino ang may letter G dyan? So, tingnan natin kung may mga kasunod pang, kasunod pang letra. So, letter G po ang, ang unang letra ng witch na gumagawa sa inyo. Okay, so sa mga ka-resonate, since this is very complicated, no? So, pwede nyo pong i-PM sa akin. I-chat nyo lang po ako sa WhatsApp. Okay, so we have letter G. What else? We have letter A. Okay, letter A. Tingnan natin kung maglo-loading pa. Ga. Ga, anong ga? Ga, ano yan? Ga daw eh. No? Naglo-loading pa po siya. So, malalaman po natin yan kung sino tong witch na to na talaga namang ayaw kang tantanan, no? Kasi sinabi niya talaga dito na I'm forever yours, no? So, walang plano talagang tigilan ka. And etong blessings na soon will be soon, kumbaga, na i-revealed sa'yo, no, ni God is, malamang to, ikinokontra niya to, no? So, tingnan natin kung ano susunod sa G, A, and ano susunod? Gak. Okay, so G-A-K. Okay. Meron pa ba? Gak. Wow. So, ito kasi mga Pisces na to is mga empath din to, no? Actually, merong mga talagang mga Pisces is din parang andun yung some, no, sa mga ng mga Pisces is andun yung mga pumapasok sa mga spiritual, no. Meron din sila mga ganyan.
So, tingnan natin kung ano pa. Since G, A, K ang lumabas. Naku, parang ano to? E. So, this is letter E. Okay, so this is letter E. Sayang din yung nakikita yung ano. Dapat pagka gagamitin ko to may pendulum. Ay, may ano, card. Ano? Gake. Okay, so ano pa susunod? Meron pa ba? Gake. Gake. Ano pa? Meron pa ba? Parang dito tayo mauubos ang oras natin sa pendulum. Ah. Gaked. Gaked. Okay, so meron pa ba? Gaked. Meron pa ba kasunod yan? Gaked. Kasi letter D yung sumunod eh. Gaked. Gaked. Na ganun. Ganun ang name. No, ng mga gumagawa sa iyo, or those are the initials, no? Initials ng mga gumagawa sa inyo, or yan yung talagang exact name, Gaked o Gaked. Yan natin kasi hindi pa siya tumitigil eh. Ibig sabihin may pagka-foreigner to. Gakedo. Gakedo. O. Next is O. Ang bigat nitong pendulum ko eh kasi gawa po ng Santo Niño. Kaya medyo nakakangawit po. No? So, O. Gakedo. Gakedo. Okay, so ano to? Hindi po to Pilipino, no? So, ito yung gumagawa na malamang may nagpagawa. So, may nag-utos lang po dito. Malamang is binayaran lang po to. Kaya po, ikaw ngayon collective is nagsasuffer. Okay? So, let's see. Gakedo. Gakedo. Or those are the initials, ha? Gakedo. And we have the letter E. So, Gakedo. Gakedo. What else? Ayaw pa rin na tumigil. Meron pa rin. Gakedo. Gakedo, ang do is hindi W ha, kundi E, ang dulo. Gakedowi. Baka kakaiba pangalan ito ha. Gakedowi, kasi I. So, we also have the I. Meron pa ba? Pag wala na po itong bibigay na ano, na names or initials is, stop na po ito ng ano, stop to ng pusa. Okay, so nag-stop na po siya. So, if this is the name, okay, susulat ko po yung name. Gakedowi. Ayun po ang lumabas. Okay, so it's Gakedowi. So, ito po ang pangalan. K po yan na, K. K, or those are the initials. So, mga kakailadan nyo yan, kung sino man yan, yan po ang mga initials, or this is the exact name ng gumagawa ng, or yan ang exact name ng which na gumagawa sa iyo, to be specific. Okay? So, now is, syempre, since isulat ko po to, kailangan ko po tong sunugin. Okay? Kailangan ko po siyang sunugin. Kadalawin pa ako nito yung which na to. Okay. So, now is, kailangan po nating pagpatuloy ang ating karidingan. Okay, so you also have the Taurus energy. No? Let's see kung ano pa. So, ingat po kayo dyan, ha? Ingat po kayo dyan.
Pero again, yung mga witch na yan is magpaparamdam lang po yan. Paminsan-minsan sa inyo pagka talaga namang andun yung naiinip sila or naboboard. No? So, alam nyo yun, pagka parang ano niya kayo libangan. No? Now, congrats you're pregnant. No? With your soulmate. No? And now, there's a black magic ritual. No? Na sa ang inaakala mo. Okay, so dito na tayo papasok, no? Kasi meron pong spiritual healer dito, no? So, ang kailangan po dito is okay, so again, uulitin ko po kasi pinos ko lang po at ako po ay nanaway ng mga bunaknak. Okay, so we have the Taurus energy. Congrats, you're pregnant. Kasi this is your soulmate. So, okay lang, no? Kumbaga, ito yung blessings will soon be revealed. Isa to, no? Na isa sa mga marirevealed sa'yo na one of your blessings is pagiging pregnant mo sa soulmate mo. Okay, but then there's a black magic, no, which is ritual ang ginawa. Okay, so talagang talagang sinabi niya, I'm forever yours. Okay, so talaga merong ganong something, no, na ritual na ginagawa sa'yo, na black magic, no? So, but then, no, meron po tang spiritual healer dito. So, itong spiritual healer na to is ang isa sa magbabaklas nitong black magic na to. Siya ang babasag nito. Okay? So, hanapin nyo na po to kung sino po tong spiritual healer na to na babaklas ng spirit ng black magic ritual. Again, ang black magic po, and if it's ritual, no, matagal pong baklasan to. Matagal pong durugan to. No? So, ito po is, it takes sometimes almost a year bago po mabaklas, no? Ayan po yung part ng na-experience ko po. Pero kung mga candle magic po yan, or parang spell work, or parang palipad hangin, sandali lang po yan. Natatanggal din po agad yan. Pero po yung mga ganitong rituals, no, is talaga pong matagal po yan. No, and for some, pag hindi po nakagamot agad yan, nakakamatay po yan. Kaya please, pagka sinabihan po kayo ng mga healers ninyo na nag-aalaga sa inyo ng mga healers, pagka ritual po ang sinabi at sinabing bumalik po kayo ng ganitong araw, gawin po ninyo. Kasi ang ritual po is not a joke. No? Kumbaga, this is a deadly black magic. Ako na po nagsasabi sa inyo. Okay? Huwag nyo pong i-ignore or sabihin nyo po ito mga collective healers, especially sa mga beginners na pag ang ritual po ang umatake sa mga pasyente ninyo, this is very critical. No? So, ang kailangan po dito, alagaan nyo pong maigi yung gumagawa ay yung pasyente nyo. Kung tingin nyo pong hindi nyo po kaya, then magbigay po kayo ng o mag-suggest po kayo na dito nyo po siya papuntahin, no, basbasan nyo lang po siya para po gumaling po siya. Huwag nyo po siyang bibitawan nang wala pong mag-aalaga sa kanya. Kasi po sa inyo din po ang balik. I mean, maaaring manghina po kayo dito, maaari pong magkasakit din po kayo, pero hindi naman po sa ganong pare, hindi naman babalik sa inyo, or hindi naman kayo magkakagano katulad ng pasyente, kundi pwedeng magkasakit kayo, manghina kayo kasi nga po, hindi nyo tinapos yung mission nyo dito sa pasyente. But then, sinasabi ko naman po sa inyo, kahit po ritual yan, no, kahit po kulto yan, tribe yan, or team, group, ang gumagawa dito, no, is andun po yung kailangan po na lagi nyo po iisipin na wala po kayong dapat pagdudahan, okay? So, yung sa paglapit nyo po dito sa spiritual healer, make sure po na andun po yung trust and yung faith, no, is buong buo, no. Wag po ninyong susubukan ang mga faith healer, divine healer, spiritual healer. Wag po kayong pumunta doon para lang subukan sila. Kailangan nyo pong pumunta doon with faith, no, na kaya po kayong pagalingin. Hindi po yung pagka kayo po naandun na is andun po yung nako, mapapagaling kaya ako niya, magaling ba yan? May mga questions kayong ganon. Wag nyo na pong ituloy. Kaya kung mang-iinsulto lang din po kayo, no? Wag na po kayong tumuloy kasi hindi po yung healer ang pinagdududahan nyo dito, kundi
yung kakayanan po ng Diyos Ama. Dahil yung pong healer na yan is instrumento po ni God yan para po kayo ipagalingin. Okay? So, kung ano man po ang ibinubuga sa inyo ng mga healers na yan is lahat po yan galing po kay God. No? Hindi po yan ginagawa ng mga healers. No? And again, make sure po na itong baklasan po na ito is make sure po na pupunta po kayo sa mga legit healers. No? Kasi nga po, naglipanan na po mga scammer ngayon. Okay, naglipanan na po sila na kumbaga sasabihin ng mga healer, pero hindi naman po. No? So, andun yung gagamutin kayo kuno, ganon, pero hindi naman po kayo nagaling. Okay? So, kailangan nyo po dito ng spiritual healer. No? Kaya sunod-sunod po yan. If there's a witch, there's a spiritual healer. Tapatan lang po yan. Okay. Okay, so next is we have the Aquarius energy. Aquarius energy, alam niyo mga Aquarius energy is very observant, no? Very observant yan. Mahilig sa mga socialize, mahilig makapag-socialize, ganyan. Okay, and ito is super jealous, no? Naku, Diyos ko. Talaga naman, ang pagiging selosa at pagiging inggitero at inggitera, again, pag sinabi ng mga inggit, no, kailangan nyo papikitin po yan, no, para hindi na kayo nakikita. Okay? Or huwag kayo masyado magpaganda, huwag kayo masyado magpakapabulosa. Okay? Okay, so there's a confession to make kasi alam nyo po, etong gumagawa po sa inyo na witch, kung hindi po siya lalapit sa inyo, hindi po siya gagaling. Wala pong ibang makakapagpagaling sa kanya kundi kayo. Okay? Okay, kasi you're the one. No? Itong confession to make na to, na sinasabi dito ng Holy Spirit, no, na itong si witch na to is meron siyang karamdaman na mayroon siyang ginawa sa'yo na karamdaman na hindi niya napagtanggumpayan kasi bumalik lang sa kanya. So, ang nangyari, nung bumalik sa kanya, hindi na naalis, hindi niya nagamot, no? Kahit nasaan siya manggagamot pumunta, hindi siya mapagaling kasi tanging ikaw lang ang makakapagpagaling sa kanya. Kung hindi siya lalapit sa iyo, hindi siya gagaling. Amen. Okay, kasi you're the one. You're the only one na makakapagpagaling sa kanya. Ola, ola. Ola, ola. Oh, diba? Bongga, bongga. O, diba? Ask for help na ang lola nyo. O, diba? So, andito yung talagang, alam nyo yun, walang ibang pwedeng gumamot sa kanya. No? Talagang mag-ask na siya ng for help dito sa'yo. Kaya parang first step niya dito is talaga magko-confess siya, mag-ask siya ng apology sa'yo. Na talaga namang magsusorry siya ng bonggang-bongga, no? Kasi talagang hirap na rin siya. And yun na nga, spiritually is pumupunta siya sa mga iba't ibang manggagamot pero walang makapagpagaling sa kanya. Okay? Meron gagaling ilang araw tapos ayan babalik na naman. Pero habang bumabalik siya na bumabalik dito is lalong lumalala sakit niya. Okay? So, kuha tayo ng last card dito sa ating first deck. Okay, so we have the Leo energy. O, diba? Tropa-tropa sila kasi we have the Pisces energy, Taurus energy, Aquarius, and Leo. So, ayan sila. Grupo silang gumagawa sa iyo. Ganun. Okay, so, tingin tayo dito sa ating, ano ba ang kinagagalit nitong itong witch na to, and itong apat na, gumagawa sa iyo. Itong mga Pisces na to, Taurus na to, Aquarius, Leo. So, tingnan natin kung ano ba ang bakit pinuputok nila ng butse nila, bakit puro sila inggit sa iyo. Gaano ka ba kayaman? Gaano ka ba kagaling? No? Bakit inggit na inggit sa iyo to? At gaano ka ba kaganda? Gaano ka ba kagwapo? Gaano ka na ba kaunlad sa buhay? Kamag-anak ka ba ni Marcos? Para kainggitan ka? Kapatid mo pa si Pia? Let's see. Okay. So again, meron pa rin ritual sacrifice.
Tibay first deck natin may black magic ritual then dito sa second deck may ritual pa rin So ano na to, confirmation na to na talaga under ritual ka dito collective. Okay, so nandun ka lang sa loob, nakakulong ka sa malayong lugar na walang tao. Okay. Okay, so professional ang gumagawa sa inyo. Ibig sabihin may kagalingan. Ang witch, no? May kagalingan siya. Talagang pinagplanuhan niya to. Talagang pinag-aralan niyang maigi to kung paano ka hindi makakakilos yan sa pinagkakatayuan mo. O hindi ka uunlad sa buhay, no? Pinag-aralan niyang maigi to. Haha, ganun na lang. Matalino. No? Matalino. Pero kasi, kahit na ganyan yung mga ginagawa. Dito sa first aisle natin, andun na yung ritual. Okay, check. Professional na magician, black magic, no? Pero andun yung talagang aral siya, no? By the book siya Ganun siya gumawa. Meron siyang mga talagang alam niyo yon, may libro siya sa ganito, meron siyang ganitong libro sa ganito. So, marami siyang pinagkukunan na mga dasal, rituals, sigils, mga ganyan. Marami, no? Marami siyang mga ganyan. So, talagang ito is pinag-aralan niya. Kahit naman na pinag-aralan niya yan, pero kung ikaw ay galing sa isang ancient bloodline or royalty family, no, is hindi naman niya yung sabihin yung mapagtatagumpayan niya yung mga attacks nila sa inyo spiritual, hindi. Kasi yung mga ancestors mo dito is talagang mga warriors, no? Talagang sanay sa mga ganitong tirada, no? So, malabo. Kung gusto niya ng gulo, go, gulo. Gusto niya ng away, away kayo. Agad kahit naman anong ritual lang gawin yan sa'yo is hindi na yan, ano ba yun? Hindi niya na maisa sa katuparan yan. Kasi nga, ang nangyayari, the more na gumagawa siya ng mga ganyang attack sa'yo, the more na lalo siyang nasasaktan or lalong lumalala yung kondisyon niya. Parang alam niyo yun, lalo niya lang nilulubog yung sarili niya sa kumunoy. Okay, now, okay, so, next is, so talagang ano siya. Actually, ito ano to, no? Parang meron na siyang plans na makipag-usap sa'yo or parang humingi nga ng sorry sa'yo or parang gusto niyang magbigay ng testimonies or parang gusto niyang may mapatunayan siya. Mag-antay-antay ka na message siguro sa messenger. I-chat ka nito. Email. Kasi hindi ka nito mapupuntahan personally. Takot lang nito. Hindi ka mapupuntahan nito personally. Kasi ano to bubulabugin siya ng mga guides mo. So, through messenger, mag-antay ka. Email. Okay, so ngayon kasi is tahimik to, no? Tahimik to bumanat. Tahimik siyang bumanat. No? As in, eto is wala ka ng connection dito sa taong to. No, wala na. Wala ka ng ano dito. Connection. And now, nagsasuffer naman to sa talagang andun yung hindi na rin siya mapakali. Or andun na yung marami siyang problema, halos malunod na siya sa laki ng problema niya, lalo sa financial. Kasi yun ang pinaka main attack na sa iyo palubugin ka, pahirapan ka financially, gutumin ka, yan. So now, andun na siya. Pero meron siyang mga sakit, no, ngayon. Now is andito yung ano to? Oh, okay. So ito is ano, no, parang itong person mo na to is nawalan, no? Nawalan or mawawalan ng minamahal sa buhay. Naku, Diyos ko. Na may pagliwanagin niyo po ang isip nitong taong to para hindi po maganap ang pangyayaring ito. Mawawalan siya or nawalan siya, no, ng minamahal sa buhay or parang mapupunta siya doon sa period na mag-iisa na lang siya, no? Yan yung isa sa mangyayari sa
gumagawa sa'yo, which is yung witch na yan. Na may mga initials na, yun na nga, ano ba yun? Yun, naibigay ko na naman. So, yun yung mga initials na yun. Or, parang foreign yun, no? Na, yun ang name. Okay, so we have, ayan, and this one. Orphan. Okay. So, dito is, yun nga, ang nangyari dito, no? Since kanina is meron ditong loss of a loved one, and here is ganun din. Parang this is a, may abandonment, and naulit, may abandon naman dito. Meaning, mag-iisa na lang to sa buhay. Very soon. Okay? Yan ang mangyayari sa kanya. Okay, so now is, andito yung talagang patuloy siyang lumalaban. No? Patuloy niyang nilalaban yung kanya, kung ano man yung gusto niyang mitiin sa buhay, is talagang pinagigiitan niya na, mananalo ako dito. Hindi ako titigil. Kasi nga nandun yung I'm forever yours. No? Andito siya. Na kung siya ay may witch, kung siya ay witch, then ikaw is spiritual healer. So, I'm forever yours. No? Talaga namang ano yan partners yan Ay, may partner. Talagang sila yung talaga numero 1 magkalaban sa spiritual na mundo. No? So, witch and spiritual healer. So, keep on attacking. Ganun na nangyayari. No? Pero alam mo ito, lupay-pay to lagi. Pero talagang tumatayo pa rin. Pero lupay-pay lagi ito. Niwala kayo sa akin. Lupay-pay yan. Okay? Ayan, so marami pa siya mga secret agendas, no? Pero lahat ng mga secret agendas na yan, ano, is andito yung ma-expose at ma-expose, no? Ito is palagi nasa dilim. I mean, yung soul niya is dark talaga. As in, very dark. As in, very dark. Na akala niya walang nakakaalam. No? Or akala niya, alam kong aware siya, no? Pero ando lang yung dead ma, parang, yun nga, nabubuhay siya ng normal na tao. Pero marami na rin nakakaalam kung ano yung mga bad doings niya. No? Pero, walang ano dito. And, ano to kumbaga, ito is merong secret affair, no? Doon. Parang nagpaturo lang to, no? Pero, andun yung nagpaturo siya, pero andun yung sa parang mentor niya is, alam mo yun, parang na-attract siya. Grabe, patong-patong ang kasalanan nito. Okay, so we have true love. Ay, ayun na nga. Kasi nga nagkaroon ng secret affair. So, parang itong mentor niya na to is nagkaroon na siya ng, yun nga, nahulog na ang loob niya sa kanya. No? My goodness. Very bad. Okay, so let's see. Pengi ako ng last card. Okay, thank you. Thank you, Holy Spirit. So now is dito yung talagang parang alam niyo yung ginagawa niya lang daw tong black magic na to, tong black magic ritual na to is para sa anak niya, no? Yung ganon, para magkaroon siya ng sarili niyang bahay, para magkaroon ng sariling wealth, no? Para makuha niya kung ano yung nais niya sa mga material na bagay, pero sa maling paraan. So, sa tingin nyo ba, magtatagumpay ito? Siguro sa napakaliit na panahon, oo. O napakaiksim panahon, oo. Pwede niya ma-achieve yan. Pero, duda ako na panghabang buhay. Okay? So, let's see kung ano pa ang mensahe na atin makukuha dito para sa inyo collective, kung sino man po mga again, ano po to timeless reading po to, and for all zodiacs po to, okay? For all zodiacs to. So, yun lang naman, ang pinaka-warning ko po dito for this month of November sa inyo, no, is under po kayo ng, again, ritual. No, under ng ritual. So, this is a confirmation. Twice na po dumating. Twice na po lumagpak. Bumagsak ang and well, parang yung gumagawa po nito is talagang batikan na masasabi. Malakas kung sa malakas. Pero syempre, wala pong ibang lalakas, no? Wala pong makakapante sa kapangyarihan ng Diyos Ama. Dahil siya po ang pinakamalakas sa lahat. At pinakapangyarihan sa lahat. Si God lang po. Wala pong iba. Okay? Kahit po sinong mag-claim niyan, mga fake po yun.
Okay? Now, the waiting game is over. So, nandito na yun talagang, andun ka, nag-explore, andun yung marami kang inaalam, pinag-aaralan. Now, this is the time para lumabas ka, take off your mask, no? Lumabas ka na dyan sa comfort zone mo. Go, 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 go. Okay? Gawin mo kung ano yung nararapat. Okay? Para dyan sa mga tao na talaga nag-aantay sa'yo. So, okay, dito na tayo sa third deck, no? Now, kung sino po yung mga makaka-resonate, please paki-subscribe po ang ating channel. Then, syempre, paki-like and share din po. Thank you. Okay, so we have we have the financial and material changes, no? So, dito is pinapakita na magkakaroon ka talaga ng changes and magkakaroon ng growth the same time. Okay? Ano pa po ba? Oops. Oops, kitty. Okay, truth. So, dito is malalaman na kung sino at hindi ang totoo at sino ang magkukulam at sino ang healer. Okay? Yan. So, even there's a mental conflict, no, is andun pa rin talaga yung kagandahan dito is nire-raise mo kay God yung mga ganyang mga pagsubok mo. Okay? And kasi, ito rin yung isa sa spell na ginagawa sa'yo na talaga kasi eto lang naman yan, kung bakit ka ginagawa ng ritual nitong taong to, no? Is kasi ayaw niya nga mag-succeed ka. Ayaw niya ituloy mo itong mission na binigay sa'yo ni God. So, kaya dito nagkakaroon ka ng mental conflict na parang, tutuloy ko pa ba to? O mag-a-apply na lang ako ng trabaho? O, ano ba, magpapaka-nanay na lang ako, magpapakatatay na lang ako, or babalik na lang ako abroad. Alam mo yun, parang gusto niyang iwanan mo tong mission mo. No? So, isa yan. Pero, syempre, hindi siya magtatagumpay, no? Ako duda ako dyan. Mapapagod lang siya. Mapapagod lang siya hanggang sa maparaning siya. Ganyan. Hanggang sa bumalik sa kanya yan, yung mga ganyang iniisip niya. Kasi alam mo kung bakit. Meron ka talaga new beginning sa'yo. No? Meron talaga nakaabang sa'yo na magandang buhay para sa hinaharap. Okay? Yan yung plano sa'yo ni God. Kaya, alam mo, i-let go, let God mo na lang yung mga rituals na yan. Hayaan mo lang yan. No? As long as alam mong nasa iyo si God, wala kang dapat nakatakutan. Diretso ka lang. Diretso ka lang, diretso ka lang, diretso ka lang, diretso ka lang. Okay, so there's a temptation and there's a movement, choices, and decisions. Okay, so itong movement, choices, and decisions is that since magkadikit yan, bumaba. So, movement, so there's a temptation talaga, no? Actually, yan, kahit naman wala tayo sa spiritual, no, as in talaga namumuhay lang tayo ng tama, ordinaryong tao, talaga marami pong temptations, no? Especially po talagang pagka mahina ka, no? Andiyan po talaga yung mga temptations na yan. So, ang kailangan po dito para po naiwasan po natin yan at makontra po natin yan, is wala po tayo ibang dapat gawin dito kundi talagang humingi ng guidance lagi kay God and makinig sa mga utos niya or sa mga gusto niya na mangyari. No, kasi para yung movement mo dito financially, no, maging smooth yung flow, no, and pagdating sa mga choices, no, ng kung ano yung dapat sa'yo, kung ikaw ba ay gusto mo bang yumaman, gusto mo ba ng peace of mind, gusto mo ba ng marriage, ganyan, this is the right time. No, and mga decisions na gagawin mo, lahat to plakado ngayon. Okay? So, basta pagkayaan is na iwasan mo lahat na hindi lang temptations, no, marami pa. Marami pang darating sa'yo. Even yung mga obstacles, no, marami pa rin pong darating sa'yo. Pero dito kasi sa temptations, ito, pilit mo tong nilalabanan, pilit mo tong hinahawi, pilit mo tong nilulusaw, no? Kasi nga, gusto mo nang mag-move forward, no? Kasi marami ka mga plano, no? Marami ka mga decisions na kailangan mo nang i-finalize sa buhay para naman magkaroon ka ng growth, no? So, tong temptations na to is, ano lang to, parang illusion lang, no? For you. Okay, so now we have, ask lang tayo ng 3 cards po dito sa ating Angel Tarot. Ang bango. Ano yun? Ang bango-bango. Listen deeply, my dear. Okay, so listen deeply. Again, this month of November, kailangan nyo po talaga ditong mas lakasan ang spiritual nyong pandinig, no? Kasi talagang mas marami silang mensaheng ibibigay sa iyo kasi more temptations,
ang darating. Kasi nga, ang growth ng buhay mo dito is kakaiba. Romance and connection is also here. So, bakit mo kailangan makinig ng talagang bonggang-bongga dito, no? Kasi, andito yung talagang, nakakaroon ka na talaga ng victorious life, no? Abundance is also there. So, even sa family, relationship, romance, ganyan, connections, madami ka ng connections ngayon eh. Marami ka nang na-attract na tao, marami na naniniwala sa'yo, marami nang nagmamahal sa'yo, marami nang gustong makita ka, gusto kang lapitan, gusto kang kausapin, gusto magpagamot sa'yo, mga ganyan. Marami na, no? Parami na ng parami. No? So, dito is, kaya kailangan mong makinig ng, alam mo yun, ng siguradong makukuha mo is yung malinaw na mensahe, no? Ganon. Okay? Last card po, please, Holy Spirit. Okay, take a step back. Okay, so take a step back. Okay, so you need to step back, no? Minsan kasi meron tayong mga, alam niyo yung mga pagsubok na akala nyo kayang-kaya nyong gawin alone, no? So, make sure na pagka kayo sumugod or gumawa ng mga decisions is make sure na kaya nyo talaga, no? Pero kung hindi, wala nang masama, no, na kayo ay umurong, no? Wag nyong, halimbawa, meron pong magpapagamot sa inyo, no, na sa tingin nyo, halimbawa, bago lang po kayo, no, bago lang kayo na ganito. Talaga namang andun, normally, pagka bago po kayo at may encounter kayo mga sinasapian, no, talaga andun yung fear, na andun yung takot, no, baka hindi nyo maisakatuparan yung ginagawa nyo. So, pwede naman po kayo mag-step back, no, pero andun pa rin yung itry nyo, no, so pero alam ko po dito na talaga magagawa at magagawa nyo. So, marami pong meaning ang step back na ito, no, na kumbaga, kung halimbawang andito nga po talaga na may duda ka sa kakayanan na ginagawa mo is make sure na andun yung bigyan mo ng pataas na pananampalataya yung mga ginagawa mo. Kasi kung hindi mo to maibibigay, laging nandun ka sa failure, no? O talagang hindi ka hindi mo pagtagumpayan yung mga ginagawa mo. Sumilit na naman ang aking pusa. Okay? Hindi mo siya mapagtatagumpayan. So, yun. So, just take a step back and relax. Okay? Huwag tayo masyadong parang sugod ng sugod, no? Kung alam niyo namang alanganin. Okay? Pero wag po kayo magsisinungaling sa client na, ay hindi, ano lang yan, sakit lang sa ulo yan, no, yung ganun. Pero yung pala matindi kulam na pala yung ginagawa sa tao. No, so kailangan dito, imbis na mag-step back ka, is humingi ka na lang ng pahitulot sa Panginoon. Yan pa yung ibang side, no, na kumbaga, aside dito sa pag-urong mo, is kailangan, imbis na umurong ka, bigyan mo ng tapang yung sarili mo. Kasi may way naman para mapagtanggumpayan mo yan. Kundi humingi ka lang ng basbas kay God. Lumapit ka sa Kanya, no, para mapagtanggumpayan mo yung ginagawa mo na yan. Hindi mo kailangan lagi mag-step back, no. Walang mangyayari. Hindi ka magkakaroon ng growth kung magtatakasan mo ng tatakasan yung mga yan. Uurong ka lagi. Okay? Labanan mo yan. No? Kasi malakas ka. Okay? Malakas ka. Again, hindi mo alam kung gaano kakalakas. Pero kung lakas ang pag-uusapan ako, dong, napakalakas mo. Okay? So now, ano to? Hold the horse. Okay. So, dito is pinapakita na talagang kailangan mo lang mag-focus. Alamin mo kung, parang, alam mo yun, alam mo kung paano mo gagawin yung mga gawain na alam mong imposible, no? Kailangan mo lang talaga mag-focus, kailangan mo lang bigyan ng dedication tong ginagawa mo dahil malayo ang mararating mo. No, malayo pa ang mararating mo. Kailangan mo lang pag-aralan yan kung paano mo mararating yan. Paano? Kailangan mo lang talaga mag-focus, no? Kailangan mo lang talagang bigyan ng time, no, effort, yung mga ginagawa mo, lalo sa spiritual. Okay? Again, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Hi! Okay. So, we have enjoy the journey. Ganun lang. Alam mo, enjoy mo yan.
no? Kasi parang alam nyo, since ito is your mission, ano, and this is God's plan, so andito yung sinasabi na wala kang dapat ano, alam mo kasi dito kasi sa spiritual natin, ano, sa journey na tinatahak natin, napakasarap, napakasaya, no? So kailangan mo lang dito is ituloy-tuloy yung journey mo dito sa spiritual, no? Wag mo lang sasamahan ng takot. Kasi alam mo pag hindi mo sinamahan ng takot to at sinasagawa mo to, magi-enjoy ka. Kasi alam mo, very fulfilling yung nakakagamot ka, nakaka-heal ka, and andun yung mga nagpapasalamat sa'yo, minamahal ka. Basta, iba yung achievement, iba yung pakiramdam pagka nakakapagpagaling ka. No? Ibang-iba. So, kailangan mo lang dito enjoy mo yung journey mo. So, sinasabi rin dito, crossing bridges, no? It's time for healing, connecting, mending, and releasing. So, eto na. Para ka na dito isang magician, no, nasa isang haplos, sa isang pitik, sa isang ihip, galing silang lahat, no? So, yan lang. Again, kailangan mo lang talaga dito sa trabaho to or sa binigay sa mission ni God. Binigay sa mission ni God, no, is kailangan mo lang dito mag-focus, no? And stay connected kay God, no? Dahil nandito ka na for healing, no? So, syempre, pagka nag-healing ka, kailangan mo rin ditong mag-cleansing. Okay? So now, we have love flows through you and to you. See? So, alam mo, dito talaga is pinapakita rin dito na, kumbaga, marami na talaga nagmamahal. This is a confirmation ha, na talaga marami na nagmamahal sa'yo. Marami nang gustong mag-reach out sa'yo. No? So, actually, ito yung parang, ito na yung time, no? This month of November is yung parang time mo na talagang andun ka na sa yung mga minanifest mo is eto na nararamdaman mo this month of November. Alam mo, very fulfilling ang itong month na to sa'yo. No? Lahat ng mga gusto mo dito magaganap. Lahat. This month of November is parang pinaka, for you ha, or for me, parang ito yung luckiest month mo kasi dito mag-start yung growth mo. Dito parang dito ka mag-uumpisa ng mga pwede mong i-compile, alam mo yun, parang gusto mong isulat o ano sa journal na ito yung okay, November 1, ito yung nangyari sa akin, gato ganyan, blah blah blah, November 2, gato ganyan ganun. Alam mo yung from starting ng November 1 hanggang katapusan is andoon yung successful life mo, abundance na dyan, prosperity na siya, overflowing, siksik liglig ang darating sa'yo dito, no? So pagpatuloy mo lang yan and bigyan mo talaga yung full time. Hindi naman sa full time, no? Make sure na binabalanse mo rin siya. Ibig sabihin yung yung effort, no? Ibigay mo dito. Ayun, focus kay God, no? Para i-fulfill mo lahat ng mga missions na binibigay sa iyo ni God. And just wait patiently para sa mga rewards na ibibigay sa iyo ni God. Kasi talagang meron siya naka-prepare for you. And talagang ano na yan, iniisa-isa niya na lang. Parang meron siya ditong ganito, o eto, month of November, eto sa'yo, o month of December, eto, o eto yung 2024 mo, January, 2024 ng February. May gano'n na siya sa'yo. So, just wait for it, no? Pwede magbago rin yun kasi pagka the more na nakikita niya talagang andun yung eagerness mo na makapagpagaling, nagpapakabuti ka na tao, mas madadagdagan yun. Pwede niyang ilagay yung month ng December mo na abundance doon sa November na patong-patong, no? Para talagang ma-inspired ka lalo o maka-inspired ka rin ng tao kasi talagang nakaka-inspired ka na ng tao dito eh, no? So ayan, so that's your reading for the month of November. So this is November 1. Hopefully may sa mga naka-resonate, no, is paki-subscribe po ang ating channel and like and share, then paki-push ang notification button para po sa more updates. Okay, so bye and good luck po for this month of November. Keep safe and please stay connected to God, keep on praying, especially po sa protection natin, and love po tayo. Okay? So maraming salamat po and God bless. Bye!